Hi sir. Batubalani is a song that I wrote 2022 pa. So matagal na siyang nakabangko, and my inspiration actually is from the title itself, Batubalani. So parang, if I'm not mistaken, na-encounter ko yung word somewhere in an article yata or a video, tapos I got curious kung anong meaning ng Batubalani. So yung meaning ko ng Batubalani is magnet. Magnet siya. So Batubalani is a love song. So if you guys listen to the lyrics, tungkol siya sa pag-ibig ng isang tao hindi kayang mahiwalay sa kanyang mahal. So lagi siyang naghahanap ng chance na mapalapit sa kanya, and hindi sila mapaghiwalay. So it revolves around that. And I, as a big fan of mga K-drama, ganun sila, di ba, pag napapanood yung bida, parang grabe naman sila, hindi sila mapaghiwalay, yung love nila against all odds, sila lang forever. So parang ganun, doon ko tumakbo siya. And di ba yung Batubalani, aside from magnet, parang attraction? Yes. Ikaw ba, Anthony, kanino sa showbiz ka nababatubalani? Uy, nababatubalani, marami eh. Nababatubalani ako pag nakikita ko si Miss Heart, sino ba? Si Miss Marian, yung mga beauty nila nakakabatubalani ko. So sila po yung mga nakakamagnetize sa akin. Tapos sabi mo ngayon, last single was 3 years ago. Yes. Bakit ang tagal na sundan? Ano po kasi, yung 2022 po kasi was my transition to theater. So nag-start po ako mag-rehearse ng ang huling El Bimbo the Musical, 2022 na po. So parang, as you all know, pag nasa theater ka, you focus solely on that. And parang, yun po, nawala na po yung attention ko sa paglabas ng kanta. Pero yun nga po, dahil hinahanap ko po ulit yung feeling na mayroong bagong kanta, at meron po mga matouch pa ng mga maraming tao with my song. Ayun po, naglabas po ako now. I thought ito po yung perfect time for me, 2025. Kasi bilang ang tagal na nga po, tsaka marami rin naghahanap. And being a singer, siyempre singer ka, kailangan may kanta ka. So talagang naglabas po ako. And for my last question, nabanggit mo nga yung theater, may bago ka, di ba, yung Liwanag sa Dilim? Pwede briefly kwento mo kung ano yun, at saka ano ang fulfillment na nakukuha mo in theater acting na hindi mo nakukuha basta lang sa singing? Ayun po. So, ang Liwanag sa Dilim po, sa totoo lang, hindi pa po ako informed kung ano po yung mga details na pwede kong ilabas. I will only base yung sasabihin ko po sa mga nabasa ko na. So, yung Liwanag sa Dilim po revolves around the story of my character. Hindi ko alam kung pwede ko na sabihin yung pangalan. But I'm an orphan po, yung character ko. And then, tatakbo po siya sa story and sa journey po ng character ko. So, sa paghahanap po ng truth about himself. And also within the story po, meron po dong mga story about sa pakikipaglaban sa mga karapatan and sa mga sari-sariling prinsipyo, mga paniniwala ng mga tao. So I think maraming Pilipino ang makaka-relate po dito, and so far yun pa lang po yung masasabi ko. Yun pa lang po yung pwede kong ma-share. Konting-konti pa lang po kasi wala pa po kaming official press visit. Hindi pa po ako makapagsalita about it. And also, ayoko po kayo spoil sa mga manonood po. Pero ang masasabi ko lang po, dahil nga po ito ay isang Rico Blanco musical, doon pa lang po sa mga songs na kakantahin namin, we have 23 of Rico Blanco's songs from when he was in River Maya. So yun po yung gagamitin natin ng mga kanta sa musical. So doon pa lang ang feeling ko, kapit na agad po yung mga manonood sa amin. Yun nga, yung fulfillment mo in theater acting. So yung fulfillment ko naman po sa theater, iba kasi, I mean, when you're in theater, it requires a lot of hard work. Hard work, patience, and also being genuine to your cool characters, and to also being accepting sa lahat ng pwede pong i-feed sa'yo. So marami po siyang things na
ma-fulfill ka kasi nagawa mo to in the span of time, nakapag-memorize ka, nakapag-choreograph ka, you're able to give feelings na hindi mo basta-basta nabibigay on a normal day. And also sa singing kasi, it's just that one song that you have to interpret and give emotions to. Pero sa theater po, kailangan talagang bigyan mo ng buhay ang isang character and make people believe, yung mga nanonood po, na ikaw talaga yun and kasama mo sila sa journey na yun. So there's magic in theater po na I find very, very fulfilling and I'm very satisfied. Alam ko mahirap talaga eh. I mean, pagdadaanan mo siya ng mahirap, inadoubt mo yung sarili mo, you will question yourself. I also struggled with anxiety when I first did theater. So parang pag nagdaanan mo na siyang lahat, tapos nagpa-perform ka na and you've done a 2.5-hour show ng dire-diretso, walang cut. Ang sarap sa pakiramdam, lalo-lalo na po sa curtain ko. So, ayun po. Those are the feelings na hindi ko makukuha with just singing po. Ayun, thank you and congratulations. Salamat po. Thank you so much, Romel Gonzalez of PEP, for your questions. Up next, let's go over to Isa Iglesias of Manila Times. Hi. Hi Anthony, congratulations sa new song. And napansin ko sa new song mo, it's kind of parang upbeat. So did you decide na when you wrote the song, upbeat yung niya, yung sound niya, and sa performance and also sa video, very dancey siya. So have you always been into dancing or just because nag-theater ka, parang in-incorporate mo na sa performance? Okay, to answer that, actually, when I wrote it po, the key of the song was higher. Parang one whole step higher po. So, ang aim ko noong umpisa, parang medyo rock ballad. Yun yung gusto ko atake, mataas, ganyan, tapos full band, may gitarang tumakaskas. So, ganun ko siya sinulat. Tapos, sinend ko sa GMA playlist yung demo ko. We agreed, they liked the song right away. So, nakakuha po ako ng dalawang sample ng arrangement. And yung isa, yung gusto ko, yung isa po is from Rox Fabian. It sounded new, parang very fresh sa akin. And I heard nga po, the inspiration was from the vibe and the music of Lainey. So yun yung napakinggan ko. Yun din yung na-feel ko. So parang, this is something different. This is something new na hindi pa narinig from me. And as you all know, yung audience ngayon, parang mostly they are on TikTok. So parang naisip ko, parang maganda tong nasa TikTok din, magkaroon ng dance challenge, ganyan. So, ayun, it started there and I like the arrangement. It's very fresh. At sabi ko, yun nung kinakanta ko na parang tunog, parang bumata yung tunog ko. And also, it's a song that everybody can sing and madali siyang, may miracle siya. May LSS factor siya. So, I like that. And yung dancing naman, I won't say I'm the best, but I can dance. Siguro kung nakanood kayo ng Walang Sunday, Studio 7, I dance there also. And in my history of work, nung nasa banda ako, full band kami, so show band kami. We sing and dance. So I can dance talaga. Pero yung mga TikTok dances, hindi ko na kasi siya ginagawa ngayon kasi parang it's not for me, but kailangan mo sumabay. So parang we thought na hanapan natin ng right person to choreograph, to create something from that song. And then marami kami mga tinap ng mga dance artists. Pero itong, kasi nakita nyo sa music video, may dance group. Aside from the PhD dancers, na yung two ladies na kasama kanina, si Lani and Regine. Sila yung Mastermind, if you know Mastermind, yung group. They're very famous sa pagpapasigat ng mga dance challenges and they have a lot of followers on TikTok at sa kanya-kanya nilang mga social media. So my manager, he tapped Mastermind and then may konting backstory about it. So it's also, it's a job that requires creating and also, syempre, sa business niyo, digital na talaga. So pinagkakakitaan din ng mga artists yung digital side ng trabaho, yung pag-post ganyan. So,
they gave us a prize for yung requirement na mag-choreograph and mag-dance nga sa music video. So, binigyan nila kami ng talagang yung totoong presyo nila. Pero hindi siya nagbasa, si Christian ang mastermind, yung leader. Hindi niya nabasa yung pangalan ko sa dulo na para sa akin yung choreography. So, pinakread niya, nag-chat siya sa manager ko, Sir Pao. Parang sabi niya, uy, that's for Anthony Rosaldo. Eh si Anthony, waray-wara yan. So, my dad is from Samar and I studied there for 2 years. First year, second year high school. So, magaling ako magwaray. So, meron kaming backstory pa rin mastermind na hindi ko alam. Na wala akong idea, hindi ko na maalala, tagal na. Naalala ko na lang nung nakwento ni Christian na, uy, meron tayong moment sa 2018, bago pa lang po ako sa showbiz, na nagkaroon kami ng time na nagkasama kami sa dressing room, na over here ko na nagwawaray sila. Ikipagkwentuhan ako sa kanila. So, malaki pala yung apekto sa kanila nung ginawa ko, hindi nila makalimutan. So, syempre pag kami kababayan ka, di ba parang sa mga Pinoy nga, patriotic ka, di ba? So, siya parang, ko to, parang kababayan ko sa Samar. So, nung nag-usap sila, dihiya sila bigla doon sa binigay nilang presyo. And then, parang, kung hihiling ko na libre na lang, pwede pa nilang ibigay ng libre. So, they worked with me with a price na parang, kasi nga, syempre, kung mas makakamura. Anyway, to cut it short, nag-pay off yung pagiging nice ko sa kanila. And ayun nga, nagusto ko yung choreography nila kasi may sense lahat, pag TikTok, maganda. So ayun, I thank Mastermind for doing the choreography and for dancing for me sa music video na. Thank you. Thank you for that backstory. Sorry, malandal ako guys. It's okay. And also, Anthony, how long have you been in the industry? You mentioned 2018 bago ka nag-run sa... Yes, what I consider na start was when I was signed sa GMA 2018 nung The Clash Season 1. So throughout those years, how much growth do you think na yung nag-gain mo as an artist, as a person, and in what areas yung nakita mong growth? Feeling ko malaki kasi dati super shy ko. Hindi lang siya perform pati being the person who I am today, malaki yung growth. Feeling ko mas kaya ko nang kumonect sa tao. I can speak for myself without hesitating or like thinking. And then feeling ko yung growth sa artistry kasi nga nung mga-umpisa pa lang parang kakanta lang ba ako, maraming singer, gusto ko maging artista, maraming actor. So yung pinaka-growth ko I think and yung pinaka-breakthrough ko was when I did theater kasi parang ngayon yung pinaka-niche ko and I think I'm doing well. This is Liwanag sa Dilim is my third na musical. So I did Ang Huling El Bimbo the musical, Rent the musical, itong Liwanag sa Dilim. Lahat po ng nabigay sa akin na role and character, ako po yung lead. So feeling ko, meron namang something in me na nakikita yung mga tao na kaya kong panindigan yung mga binibigay nila, inaatas nilang responsibility sa akin. So I think that's also growth, that people trust me. And ayun, and I still want to discover a lot actually. Feeling ko pa rin until now, bago pa lang ako. So until now, yung pagiging genuine ko na yung gratitude ko and pagiging humble ko na nandiyan lang always. So ayun, open ako for anything na ibibigay sa akin.